Alam nyo ba guys, nung nag-apply ako dito sa apps na to, then approve yung applications ko, nakita ko na lang yung due date ko or yung repayment date ko. Nagulat ako. Kasi ang nakalagay sa repayment date ko guys is payable siya or babayaran ko siya next year. January 2024. Ganon katagal guys. Wow! Mukhang ito na yata yung susunod sa yapak ni Bilis na apps na ginagamit ko ngayon. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, panibagong loan apps na naman yung ating re-review dito sa ating YouTube channel. At itong loan app na to guys, nag-o-offer siya ng 2,000 hanggang 40,000 pesos yung pwede mong mahiram sa kanilang applications. Plus, payable siya hanggang 4 months. So, next year mo na siya babayaran. And based dun sa experience ko, no, nung nag-apply ako dito sa applications nila, ang nakalagay guys nga na due date ko daw is January 2024. So, ganun nga kahaba guys, yung long-term payment niya. So, kung interesado ka sa ating topic ngayon, please keep on watching. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, no, gusto ko lang ulit paalala sa inyo na hindi ako agent at hindi rin ako sponsored ng applications na babanggitin natin dito sa ating topic ngayon. Ito based lang naman sa experience ko. Tsaka bago nyo i-download itong applications na to, make it sure na tapusin nyo muna itong video natin para aware kayo kung ano nga ba yung meron sa applications na to. So, hindi na natin patatagalin to guys, no. Itong applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon ay itong si Tikcash na makikita natin at madadownload sa Google Play Store. And based sa aking research, itong si Tikcash guys ay registered siya sa SEC. So, wala nang paligoy-ligoy guys, no. Nung dinownload ko itong apps na to, out of my curiosity, dahil na-curious nga ako kung anong meron dito sa apps na to kasi bagong-bago pa lang siya sa akin. So, ayun, nung dinownload ko siya, then inopen ko yung applications niya, ang unang tumambad sa akin guys, itong privacy authorization ng applications na to. Then, nakalagay sa baba guys, no, please read the privacy agreement and check the agreement to confirm the authorization. So, babasahin nga natin yung mga privacy agreement niya. Then, after nun, nung pag nabasa mo na yung privacy agreement niya, para makapag-proxy tayo, since hindi naman tayo pwedeng makapag-proxy sa applications kung hindi natin i-check at i-confirm authorization. So, ayun, chinek ko na nga siya, then confirm authorization, napunta na ako dito sa kanilang login. Sa kanilang dito nga, kailangan nating mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin dito sa kanilang applications. Then, mag-enter tayo ng SMS verification, i-send natin dun sa mismong number na nilagay natin dito sa kanilang applications. Then, after nun guys, pagkatapos natin mag-provide ng ating cellphone number at okay na lahat, mapupunta naman tayo dito sa kanilang dashboard. Which is nandito nga guys, no, pwede tayong humiram ng 2,000 hanggang 40,000 pesos sa kanilang applications. Pero since kapag first time borrower ka pa lang sa kanilang applications, syempre hindi muna tayo mag-i-start sa malaking amount, kundi mag-i-start muna tayo sa mababang amount. Then, tsaka lang yan lalaki guys kung sakali na good payer tayo sa kanilang applications. Palaki yan ng palaki. Hindi ka mag-start sa malaki amount. So, yun nga. Dito nga guys, no, meron din siyang loan term payment na 120 days. Then, meron din siyang 150 days, tsaka 180 days. So, ganun kahaba yung long-term payment niya, guys. No? Pero, naka-lock pa yung 150 at 180 days na long-term. So, ang available pa lang, guys, is 120 days. Then, dito nga makikita natin na marami pa sila palang mga products. Dito, scroll mo lang pababa. Then, makikita mo dito, guys, na meron silang, sabi na to, more products. Meron sila ditong Money Max, Quest Loan, Trust Cash, Plus Cash, Sky Loan at Teen Cash. I think itong si Tikcash at yung mga nakalagay dito sa more products, which is ibang mga online lending apps na nirecommend nga niya, is iisa lang siguro yung company. Ganon. So dito nga guys, no, kung gusto mo nang mag-proceed, click mo lang yung apply immediately. Then makikita mo na dito yung nakalagay na, at dito nakalagay guys,
complete material, which is kailangan daw nating tapusin yung ating personal information, work information, contact information, identity information, tsaka bank information. So, kailangan nga natin silang kumpletuhin para mas may chance na ma-approve yung applications natin sa kanilang apps. So, after nun guys, i-click mo lang yung to finish. Then, makikita mo dito guys, no, yung first start, which is itong ang personal information. Ilalagay lang natin yung educational level natin, marital status, number of children, length of stay, living city, at saka residential address. Yan yung ipipill up natin dito sa personal information. Then, pagkatapos nun guys, no, after ng personal information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang work information, which is ilalagay nga natin yung ating profession, yung work time, salary range, first payday, second payday, company name, company address, tsaka company phone number. Bali dito sa profession guys, no, ang tinatanggap nila or yung mga allowed na pwedeng mag-apply sa applications is mga teachers, customer service, lawyer, law firm staff, government employees, salesman, farmers, doctor, boss, self-employed, private company employees, students, saka housewife. Yun yung pwedeng mag-apply sa ng applications. Then after nun guys, no, pagkatapos nating ma-fill upan yung ating work information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang contact informations, which is kailangan nga nating maglagay or mag-provide ng ating contact reference sa kanilang applications. And medyo natuwa ako dito guys, no? Kasi nga, dalawa lang yung hinihingi nilang contact references sa kanilang applications. Which is okay na rin guys, kasi hindi sila mahigpit. Unlike sa mga ibang online lending apps na 5 yung hinihingi nilang contact informations or higit pa sa 5 yung hinihingi nilang contact information or contact references sa kanilang applications. Dito guys, dalawa lang yung hinihingi nila. So, okay na yon. Then, dito nga guys, no, meron din silang social information, which is, kailangan nga natin i-provide yung ating email address or Gmail account, then pati na rin yung ating Facebook account. Then, after natin fill upan yung ating contact information, click mo lang yung next, then mapupunta na tayo dito sa kanilang identity information, which is kailangan nating mag-provide ng ating mga list of valid IDs na ina-allow nila sa kanilang applications, pati na rin yung ID number, upload ID photo, tsaka na rin yung face recognition verifications, which is kailangan nating mag-take ng selfie natin para ma-verify na ikaw talaga yung nag-a-apply sa kanilang applications. Last, dito nga guys, no, yung ina-allow pala nila na list of valid IDs, which is UMID, SSS, TIN, passport, voter's ID, national ID, PRC ID, postal ID, driver's license, at PhilHealth ID. So, pwede yung PhilHealth ID kung sakaling PhilHealth ID lang yung available sa inyo. At pagkatapos mong ma-fill upan yung identity information, click mo lang yung next, then mapupunta na tayo dito sa kanilang bank information, which is kailangan nating provide yung ating account name, tapos account type kung meron tayong bank account or e-wallet, pwede yun guys. Then after nun, since GCash lang yung gamit ko, so clinic ko lang yung GCash, then ilalagay ko lang yung wallet number ko or yung disbursement channel ko na account dito sa applications. Then after nun guys, no, na-approve na agad yung loan ko dito sa kanilang applications. Ganun kabilis yung kanilang approval guys. So dito nga guys, no, binigyan agad ako ng credit limit na 2,500 pesos. Yun syempre talaga, pag first timer ka talaga, hindi ka talaga magsisimula sa malaki, kundi mag-i-start ka talaga sa maliit na amount. Which is, yun nga, ito nga, 2,500 yung pinaka or 2.5 yung credit limit na in-offer sa akin. Then dito nga guys, no, makikita natin yung ating loan calculation, which is na dito nga guys, no, meron siyang comprehensive service fee na 1,075 pesos. Then meron siyang 8.96 day. Hindi ko alam kung ano to, siguro ito yung interest per day niya. Then yung receipt amount is, which is, or ma-receive mo lang na amount sa 2.5 na hiramin mo is 1,400 pesos. So, yun na lang yung ma-receive nating amount. Then, dito ako talaga nagulat guys, no. Yung due date na nakalagay. 2024 January 31. Yung due date na nakalagay. So, it means guys, pag nag-loan ako sa applications, next year ko pa siya babayaran.
Ganon kahaba yung kanilang loan term payment. Plus, wow, di ba? Tapos meron siyang daily interest na rate na instead of 0.02%, which is 0.00% na lang. Ganon lang daw yung daily interest niya. Wait. Hindi ko sure guys kung legit ba talaga itong applications na to. Kahit sabihin natin na registered siya ng SEC. Then dito nga guys, no, yung loan period ko nga is 120 days, which is installment siya guys. Meron din tayong 3 installments at 6 installments. Pero nakalock pa yung 3 installments siya, 6 installments ko guys. Then dito nga guys, no, yung repayment plan ko, nababayaran ko sa applications is 2,475 pesos. Yun na lang yung babayaran ko sa applications. Then sa second installment is 25 pesos. Pero sa 2,475 guys na babayaran natin, no, babayaran nga daw natin siya next year, 2024, ng January 31. Pero ako kasi guys, hindi ko siya tinuloy. Kasi hindi ko sure kung talagang totoo ba siya or legit ba na 2024 pa babayaran yung loan mo sa kanilang applications kung mag-a-apply ka ngayon. Hindi ko alam guys kung sino man sa inyo guys yung naka-experience na sa apps nito na sa Tikcash. Please comment down below kung ano yung experience niyo, kung totoo ba talaga na babayaran siya next year. So sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa applications na to, guys, pag-isipan nyo muna ng mabuti. Kasi di natin alam baka may mga hidden charge pa pala siya or kung ano-ano sa kanilang applications. Pero sa mga naka-experience na dito sa apps na to, please share naman, no, paki-comment naman sa comment section kung anong experience nyo sa kanilang applications. Para aware naman kami, tsaka kung talagang legit ba talaga siya na next year mo pa siya babayaran. Kasi mukhang okay naman siya kasi nga nakalagay sa due date is 2024, January 31. So, sana hope na totoo yun. Pero I will try kung itutuloy ko guys. Then, a-update ko na lang kayo kung legit ba talaga itong apps na to. So, ayun lang naman guys ang ating pag-uusapan dito sa ating topic ngayon. Content natin ngayon. Bali, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!